Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Amos chapter 9. Amos chapter 9. So, meron po kayong dalawang copy. Yung isa po ay yung pong article at yung isa po yung study notes. So, dun po sa article, ito po ang summary po ng mga kasalanan na in-expose po ni Prophet Amos related po sa bayan po ng Israel. At we know, as a quick review, dun po sa article na ibinigay ko po sa inyo, dito niyo po makikita na si Amos po ay tinawag po ng Diyos upang mangaral po sa Northern Kingdom po ng bayan po ng Israel. At nung tinawag po si Amos ng Diyos upang mangaral sa Northern Kingdom, nasa tuktok po ng kapangyarihang politikal at nasa tuktok po ng yamang ekonomiya ang bayan po ng Northern Kingdom. At sa gitna po ng sitwasyong iyon, ang bayan po ng Northern Kingdom ay lugmok po sa kanila pong kasalanan. And we know na si Amos po, siya po ay isa siyang oral prophet, ibig sabihin, siya po ay verbally nangaral po sa Northern Kingdom. At the same time, yung kanya pong ipinangaral ay kanya din itong isinulat. Kaya po ngayon, meron tayong 9 na chapters ng kanya pong mga pinangaral. And we know na ang Book of Amos po, primary content po ng Book of Amos ay yung pong mga pag-expose po ni Amos ng mga kasalanan po, hindi lamang ng 6 na Gentile nation, kundi ang Judah at primarily ang bayan po ng Israel. So a quick review, ano ba yung mga kasalanan bago po natin tapusin ang Book of Amos dahil ilang verses lamang naman po yung conclusion ng Book of Amos. Bigyan natin ng balik-tanaw po, ano ba yung mga kasalanan na binigyang diin po ni Prophet Amos. Alam natin po sa unang 2 chapters po ng Book of Amos, dito po in-expose ni Amos ang kasalanan po ng mga Gentile nation. Una po, pinakita po ni Amos yung pong violence and cruelty ng Damascus laban po sa mga tao po ng Gilead. Hinalintulad po sa instrument of iron yung kanila pong cruelty. Ang tanong, Brother RJ, ang Diyos ba interesado kapag ang isang grupo ng tao ay magpapakita ng cruelty sa kapwa ibang tao? At kung titingnan po ninyo throughout the history, yan po ay ginawang kasalanan po ng marami pong tao. Kung alam po ninyo kung paano ang German army ay nagpakita po ng cruelty sa mga prisoner of war. Ang ginagawa po ng German army during the World War II, ikukulong ka lamang sa isang chamber at magpapalabas ng poisonous gas at lahat ng nasa chamber ay patay na. Mass execution. Kung alam niyo po ang ginawa po ng mga Japanese sa mga captured Chinese and Korean prisoner of war, meron pong isang scientific compound na meron po sa China na ginawa po ng mga Japanese scientists, pinag-eksperimentohan po nila yung mga prisoner of war. Doon po, napaka-cruel po ang ginagawa po ng tao. So ang point ko po dito, anumang cruelty ginagawa ng tao, katulad ng ginawa ng Damascus sa Gilead, ay violation po ng batas ng Diyos. Hindi lamang po yung Damascus, we see also yung inhumane treatment ng mga tao po ng Gaza sa mga tao po ng Judah. Ang ginawa po nila, they capture and sold yung pong mga bihag po nila bilang slave sa mga Edom. At yun po ay nirebuke ng Panginoon. Pangatlo ay yung betrayal po ng Tyre sa kanila pong covenant sa bayan po ng Israel. Panahon po ni David, panahon po ni Solomon, ang Israel at ang Tyre ay meron pong covenant. Meron silang kasunduan, political alliances. Pero nung na-divide po yung kingdom, hindi po tumupad sa covenant ang Tyre at yun po ay nirebuke din ng Panginoon. And pang-apat, ang bayan po ng Edom ay meron silang relentless and merciless hostility or galit toward Israel na kahit sila ay magkapatid, Esau and Jacob, magkapatid po sila, Edom and Israel, kahit sila po ay magkapatid, ito pong si Edom, ang mga Edomites, sila po ay nagpapakita ng walang awa, violente sa kanila pong mga kapatid na mga Israelites. Panglima, na nakita po natin sa unang 2 chapters, ay yung pong kasalanan po ng mga Ammonites. Anong ginawa nila, Brother RJ? We know na napaka-cruel po nila. Na ang ginawa nila sa mga
tao po ng Gilead, binigyang example po ng Diyos, yung pong mga nanay na merong bata sa sinapupunan po ng mga nanay ng Gilead, ay winasak at binuksan yung mga tiyan, bahagi ng pagpaslang po nila sa bayan po ng Gilead, at yun po ay nirebuke ng Panginoon. So, yung Ammonites po, meron po silang atrocity laban po sa mga Gilead. Pang-anim ay yung pong bayan po ng Moab. Anong kasalanan ang ginawa ng bayan ng Moab? Sa chapter 2, verse 1. Ang ginawa nila, yung hari ng Edom, patay na. Ang ginawa nila, hinukay nila yung buto ng hari ng Edom at dinesecrate nila yung remain ng hari ng Edom. So, dito po makikita natin ang Diyos din po ay meron pong paggalang sa patay. Meron pong paggalang sa patay. Ang naging kasalanan po ng mga Moabite, they desecrate the remains of Edom's king. Pang-pito, we know this chapter 2, inirebuke po ng Panginoon o in-expose po ng Diyos yung pag-despise at pag-reject po ng Judah, Southern Kingdom po ito, laban po sa salita po ng Diyos or sa batas po ng Diyos. At hindi lamang sila may rejection and pagdi-despise sa batas ng Diyos, they also walk in falsehood and deceit. May kapandaraya po ang mga Hudyo. And panghuli, sa chapter 2 na nakita po natin kung paano in-expose ni Prophet Amos yung pong injustice, yung pong bribery, panunuhol, yung covetousness, yung paghahangad, yung oppression of the poor, immorality, sensuality, violation of religious vow, and suppression of prophetic preaching. Yung pong mga kasalanan po na yon ay binanggit sa chapter 2. At hindi lamang po doon, kahit ang si Amos ay nakapokus sa violence, sa cruelty, and inhumane slave na ginagawa po ng mga Gentile nation, mapapansin po natin from chapter 3 hanggang chapter 9, ibinaling po ng Diyos ang atensyon sa kasalanan po ng Northern Kingdom, sa bayan po ng Israel. And we know na pwede natin pong i-categorize ang kasalanan po ng Northern Kingdom. Actually, pwede natin ito i-categorize sa iba-ibang bahagi. Pero dito po sa article na ibinigay ko po sa inyo, I categorize it into two. Ano yon? Yung spiritual sin, dun po yung kasama na po dito yung morality, yung religious sin, at yung social sin. Pag sinabing social sin, ano yung kasalanan ginagawa ng tao laban sa kapwa? Kasama po dito yung judicial sin, political sin, and economic sin, and so on and so forth. So ano yung mga social sin na in-expose po ni Prophet Amos? Yung una po ay yung pong injustice ng Israel. Ibig sabihin, yung korte po nila, yung mga husgado po nila, instead na nagpoprotekta sa mga inosente, instead nagpaparusa sa mga may sala, ay hindi po nasusunod. Injustice. Meron din pong violence, merong oppression, merong bribery, may complacency and materialism. Mapapansin niyo po sa chapter 3, nabanggit po dun yung tumult and oppression. Pag sinabi pong tumult, ibig sabihin po nito exploitation. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa Bureau of Custom, para makuha mo ang iyong goods, kailangan magbibigay ka muna ng suhol, exploitation. Pag sa meron kang papel na inaasikaso sa BIR, sasabihin sa iyo ng agent, para mapabilis yung papel mo, magbigay ka na lamang ng gantong halaga. Mapapabilis pa yung mga papel mo, exploitation. So, hindi lamang meron silang exploitation, meron din po silang oppression. Yung pong oppression na binanggit ng chapter 3 verse 9, ito po yung nagpapakita ng violenting pagkuha o pag-plunder, pag-loot, or pag-plunder ng ari-arian ng ibang tao. So we see that nakasalanan po ito ng Northern Kingdom. Yung pong mga tao na nasa kapangyarihan, especially yung pong pamahalaan ni Jeroboam II, ine-exploit po nila, nilulot nila or pinaplunder nila yung ari-arian po ng kanyang mga sinasakupan. At hindi lamang doon, merong violence, may robbery, and we see also they oppress the poor and the needy. Ano pa yung kasalanan nila? They pervert justice. They abandon righteousness. Also, they hate those who rebuke their sin and those who speak the truth. Pag mayroong taong nag-expose ng katotohanan, pag may taong nag-preach laban sa kanilang mga kasalanan, anong ginagawa nila? Tinatanggap pa nila yung preaching ng kasalanan, preaching ng katotohanan? Tinatanggap ba ng Northern Kingdom, especially mga pinuno, pag merong nangaral ng katotohanan? Hindi. They rebuke and they rebuke yung mga
they despise and they rebuke yung mga nagpapakita ng katotohanan. Also, nakita natin po yung kung paano po nila ine-exploit yung pong mahihirap. Paano sa gitna ng kanilang exploitation sa mga tao nila, sa mga mahihirap, sila naman, yung mga pinuno, namumuhay sila in luxury. Naalala po ninyo yung kanilang mga tahanan, meron silang summer house, meron silang winter house, meron silang mga couches, meron silang mga buffet table, and so on and so forth. Just imagine that. Ang mga tao ay naghihirap dahil sa kanilang exploitation, looting, and plunder, habang yung mga pinuno ay namumuhay ng karangyaan. At nakita po natin yan. Hindi lamang yun, they also afflict the just, they accept bribes, bribery. Ibig sabihin, para instead na gawin yung katotohanan at yung tama, dinadaan nila ang mga proseso sa suhol. That's bribery. And also, they reject the migrating of poor. You can see that in chapter 5, verse 11 to 12. At dito, makikita natin, they also indulge in a life of luxury without concern for economic hardship of the nation. They swallow up the needy and cause the poor to fail, and they engage in deceitful trade practices. Katulad ng napag-aralan natin before, magbibigay sila ng kulang sa timbang, maniningil sila ng sobra. And lastly, they wrongly regard poor worker as property. Ang trato nila sa mga mahihirap na mamamayan ay para lamang property, parang silver lamang, and so on and so forth. So yun po yung mga kasalanan na in-expose po ni Prophet Amos related sa kasalanan ginagawa ng tao laban sa kanyang kapwa. Pangalawa, ano naman yung mga kasalanan spiritual? Ano yung mga moral and religious sin na ginawa po in-expose po ni Prophet Amos? Dito po makikita natin sa book ng Book of Amos na in-expose po ng prophet ang kanila pong false religion, ang kanila pong idolatry, ang kanila pong failure to seek the Lord, and their rebellion against the prophet. We know na they worship at the altar of Bethel. Instead na dapat doon sila sa Jerusalem mag-worship, doon sila mag-animal sacrifice sa Jerusalem, nagtayo po sila meron po silang altar sa Bethel. Also, they engage in false and idolatrous practices in Bethel and Gilgad, kung saan po nila they imitated the Levitical worship and offerings prescribed sa batas po ni Moses. Na kahit meron pong mga warning ang Diyos, they continually refuse to return the Lord. Ilang beses pong tinawag sila ng Diyos, bumalik kayo sa akin, magsisi kayo, pero they continually reject ang Panginoon. At we know na hindi lamang meron silang mga false worship places sa Bethel and Gilgal, for example, they also idols, katulad po ni Moloch, ni Chiyun, at yung pong mga celestial gods, kung saan nagke-carry po sila ng mga shrine and they also idols for themselves. At panghuli, nakasalanan po nila in relation sa spiritual sin, nireject po nila ang mga warning po ni Amos dahil si Amos ay nangangaral ng salita ng Diyos. They attempted to silence Amos. They attempted na patahimikin si Amos. Amos, huwag ka ditong mangaral, doon ka mangaral sa bayan mo. Hindi namin kailangan ang pinapangaral mo. So, dahil po sa mga kasalanan ng Northern Kingdom na ito na nabanggit natin, we see yung kanilang kasalanan laban sa kapwa, exploitation, oppression, crushing the needy, and so on and so forth, yung kanilang spiritual sin, pagkakaroon ng Diyos-Diyosan, pagkakaroon ng false worship places, pag-reject sa salita ng Diyos. Dahil po sa mga kasalanan pong ito, tinawag po ng Diyos ang bayan na ito bilang sinful kingdom. We see that in chapter 9 verse 8, tinawag ng Diyos na ang Northern Kingdom is a sinful kingdom. At dinescribe ng Diyos ang kanilang mga kasalanan as manifold transgression and mighty sin sa chapter 5. At dito, dahil po sa mga kasalanan ng Northern Kingdom, ilang beses pong sinugurado po ng Diyos, dun po sa conclusion ng article na binigay ko po sa inyo, dahil po sa kasalanan, continual kasalanan po ng Northern Kingdom, sinugurado po ng Diyos ang punishment na mararanasan hindi lamang ng 6 Gentile nation, pati ng Judah at ang bayan ng Israel. Makikita niyo po yung mga verses po nito. At yung very popular verse na alam natin, tingnan niyo po sa Amos chapter 4. Tingnan niyo po yung Amos chapter 4 verse 12.
Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Tandaan po ninyo, ito pong salitang prepare to meet thy God, hindi po ito imbitasyon para makifellowship ng mga tao ang Diyos. Hindi po ito imbitasyon para makaranasan ng tao ang pagpapala. Ito po yung imbitasyon, ito po yung warning ng Diyos na maghanda kayo kasi makakaharap ninyo na ang Diyos na huhusga sa inyo. Yan po ay hindi po yung invitation to fellowship, but instead, that's a divine confrontation to judge in judgment. Parang sinasabi dito po ng Diyos, since you would not return unto me, now you will face me. Dahil tinanggi nyo na magsisi kayo sa kasalanan ninyo, maghanda kayo dahil makakaharap ninyo na ako sa aking mga kaparusahan na makikita. So yan po yung pangkalatang larawan ng Book of Amos, at dito nyo po makikita kung ano po ang tuktok ng kasalanan na meron ng Northern Kingdom during the time of Jeroboam II, kung saan si Amos po ay nag-minister. And we know the story, approximately 30 years, 3 decades after, yung pong mga kaparusahang binanggit ng Diyos sa Northern Kingdom ay nangyari po literally. Pero, kahit ganun po ang content ng Book of Amos, tinapos po ni Amos ang kanyang libro in a higher note. In a higher note. Ibig sabihin, kahit puro negative ang Book of Amos mula chapter 1 verse 1 hanggang chapter 9 verse 10, lahat po yun ay negative. Wala po kayong makikitang positive. Kaya kung susukatin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng Book of Amos, ang Diyos po ay hindi po positive God. Siya po ay negative God. Bakit? Hindi natin mararanasan ang tunay na pagpapala kung tayo po ay mananatili sa kasalanan. Ang sekreto po ng pagpapala, kailangan nating umalis, tumalikod sa kasalanan upang ang Diyos ay freely ibigay sa atin po ang pagpapala. At ngayon, titingnan po natin ngayong gabi, ano po yung promise of restoration ng Diyos sa bayan po ng Northern Kingdom, contextually sa Northern Kingdom. Nababasahin ko po yung Amos chapter 9 verse 11. Amos chapter 9 verse 11, sundan po ninyo ako sa inyong pong mga Biblia. Amos 9 verse 11. In that day, will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na mapapag-aralan namin po ang Book of Amos. We pray na tulungan niyo po kami, na bigyan niyo kami ng tulong sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na maunawaan namin ang inyong pong salita upang malaman namin ang mga katotohanan po ng inyong pong libro at mai-apply namin ito sa aming pong buhay. I pray na tulungan niyo kami, kaawaan. In Jesus' name we pray. Amen. So ito pong chapter 9, verse 11 to 15, ito po ay naglalaman ng pangako po ng Diyos sa bayan po ng Israel sa kanila pong restoration, na kahit ipaparanas po ng Diyos ang total destruction sa Northern Kingdom, hindi po natatapos ang pangako ng Diyos sa kanila. Now, in verse number 11, yung pong binasa po natin, ito po yung naglalaman, verse 11 and 12, ito po yung naglalaman ng pangako po ng restoration, specifically sa tahanan po ni David, sa pamilya po ni David, sa dynasty po ni David, na pagkatapos ng judgment, ang Diyos ay nangako ng restoration. Dito niyo pong makikita na though ang tahanan or tabernacle of David ay babagsak, alam natin po, 722 BC, bumagsak po ang Northern Kingdom sa kamay po ng Assyria. We know na 586 BC ang templo po at ang bayan ng Jerusalem at even yung the literal house of David ay bumagsak noong 586 BC hanggang sa ngayon po yung tahanan po ni David ay bagsak. Pero ang Diyos ay nangako na hindi po mananatiling bagsak at nakatiwangwang ang tahanan po ni David. Nangako po ang Diyos dito po sa verse 11 and 12 na ibabangon po muli ng Diyos ang tabernacle ni David. Napansin niyo po sa verse number 11, sabi ng Diyos, in that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen. Yung pong tahanan ni David na bumagsak, na katulad ng isang ruined tent,
Yet, ang Diyos ay nangako na ibabangon po ito. Mapapansin nyo din po sa verse number 11, yung pong mga the Lord will also close up the breaches thereof. Yung pong mga breaches, ito po yung nagpapakita na ano ang naging sanhi ng kasalanan nila ay yung pong mga breaches, yung pong mga ruins. Imagine ninyo, nung nabalitaan ninyo, I don't know, nabalitaan nyo sa balita, nung nagkalindol po nung kahapon, o kahapon ba nung isang araw? Nung isang araw sa Mindanao, marami pong tahanan ang nagkaroon ng breaches. At ang breaches na tinutukoy po dito, ito po yung mga breaches na naging sanhi po ng kasalanan ng Northern Kingdom. Ang sabi ng Diyos, darating yung panahon sa araw na yon, in that day, isasara ng Diyos yung mga breaches, yung mga sira ng tahanan ni David. Hindi lamang yon, the Lord will also raise up His ruins. Ang Panginoon, ibabangon muli yung mga ruins, yung mga tawag anong Tagalog po sa ruins, yung mga gumuho na bahagi ng tahanan po ni David. At sabi din dito, yung huling bahagi po ng verse number 11, I will build it as in the days of old. Itatayo ng Diyos muli ang tahanan po ni David katulad ng nangyari po dati. So, kailan po natin, anong reference po natin dito? Just think about the kingdom of David, yung panahon po ni David, and even yung panahon po ni Solomon. Yun po ang mga tahanan po ni David. At we know na kailan ba mangyayari ito, Brother RJ? Ang tanong, tayo na ba muli ang tahanan po ni David? Now, ito po yung hindi po literal na tahanan po ni David. Even though, na kung kayo po ay pupunta ngayon sa Israel, meron pong na-unearth na tahanan po ni David. Yung palace ni David, na atin pong pinag-aaralan sa Scripture, na-unearth po nila yon. And they found out na itong building na ito yung dating tahanan, kaharian ni David. Yun ba yung House of David na tinutukoy po dito? Hindi po ito literal. Ito po yung dynasty po ni David. Ito po yung pamilya po ni David. Na ang tanong, Brother RJ, kailan ibabangon ng muli ng Diyos ang tahanan po ni David? Pag ang Panginoong Kristo po ay bumalik namang muli. And ang context po nito, ito pong mga pangako ng Diyos ng restoration, ito po yung mangyayari kapag ang Panginoong Kristo po, which is the Son of David, ay maghahari po sa mundong ito. Sa verse number 11, sa araw po na yon, kailan yon? Sa Millennium Kingdom, sa verse number 12, that they may possess the remnant of Edom and of all the heathen which are called by my name, saith the Lord, that doeth it. Pagdating po ng panahong iyon, pag ang tahanan po ni David ay bumangon na muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, yung Edom na dati nilang kaaway, yung Edom na merong continual hatred sa kanila, binanggit ng chapter 1, meron silang continual hatred sa bayan ng Israel. Sa araw po ng paghahari ng Panginoong Kristo, sa ilalim po sa bayan po ng Israel ang mga Edomites. Hindi lamang po yun, even po yung mga heathen, yung pong mga Gentiles ay makakasama po sa pagpapala po ng Diyos through the Lord Jesus Christ. At mapapansin niyo po dito, yung pong mga heathen or Gentiles, they are the people who are called by my name. Ibig sabihin, ito pong mga Gentiles nation, pagdating po ng millennium, this nation will belong to the Lord. At we know na ang kaligtasan po, ang Millennium Kingdom po, yes, primarily po, para po sa bayan ng Israel, ang Millennium Kingdom, pero may mga Gentile po na makakapasok po dito. We know the eschatological events. At yung panghuling bahagi ng verse 12, sabi ng Diyos, said the Lord that doeth it. Ito po yung nagpapakita na si Jehovah Himself ang nag-confirm ng mga pangakong ito. Ang Diyos mismo ang tutupad nito. Sa araw po na yun, sa araw po ng paghahari po ng Son of David, which is the Lord Jesus Christ, ito po yung magiging prosperous nation. Magiging prosperous po ang paghahari. Katulad po ng binanggit ng verse 13. Tingnan po ninyo. Behold, the days come, said the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes himself that soweth seed, and the mountain shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. Ito pong verse 13, ito po yung nagpapakita po ng napakayamang mga pagpapala na mararanasan po ng bayan po ng Israel sa araw po ng restoration na pinangako po ng Diyos. Pagdating po ng millennium, ang bayan po ng Israel ay magkakaroon po ng overflowing fruitfulness. Ang tanong, ang bayan ba ng Israel ngayon ay fruitful? Hindi po. Desierto po ang bayan po ng Israel.
may mga Hudyo pong scientists na meron po silang ginawang mga technique upang yung tuyo at deserted land ay nakapagtanim sila ngayon. Pero kung titingnan po ninyo yung scope, majority of the land po ng promised land ng bayan po ng Israel ay nananatiling tuyo. Pero ipinangako po ng Diyos kapag ka naghahari na ang Panginoong Jesucristo in the Millennium Kingdom, ang bayan po nila na dating may sumpa ng taggutom, may sumpa ng barrenness, ito yung mapapalitan ng abundance blessing. Tingnan po natin, sabi ng Diyos, Behold, the days come, saith the Lord. Ito po yung nagpapakita ng kasiguraduhan po ng future blessing. Binanggit po dito sa verse 13 na yung mga plowman shall overtake the reaper. Pinapakita po nito na dahil sa tindi ng harvest, dahil sa napakadaming harvest ng mga prutas, yung mga nagre-reap, yung mga dahil sa abundant harvest, yung pong mga reaping will continue until plowing begins again. Kumbaga parang, di ba sa pagtatanim, merong cycle. May cycle na magre-reap, may cycle na magsosow. At sabi dito ng Panginoon, dahil napakadaming prutas na anihin, may magtatanim na, hindi pa natatapos yung mga nagre-reap sa dami ng prutas na tinatanim. At hindi lamang doon, yung mga traders of grapes, him that soweth the seed. Yung grape harvest ay will last until the time of sowing seed. Parang tulad na nabanggit ko po sa inyo, sa cycle po ng pagtatanim, may ibang grupo na nagtatanim, may grupo na nag-harvest. Dahil sa dami ng harvest na prutas na aanihin po during the Millennium Kingdom, hindi pa tapos yung pag-harvest, na dito na yung mga magtatanim. So, we see yung abundant blessing po ng Millennium Kingdom. Hindi lamang po doon, yung pong the mountains shall drop sweet wine. Ibig sabihin po nito, ipinapakita po nito yung full blessing. Yung pong sweet wine na tinutukoy po dito, ito po yung nagpapakita ng larawan ng exceeding joy and refreshment na mararanasan po ng mga tao during the Millennium Kingdom. At yung huling bahagi ng verse 13, hindi lamang po yung mga mountains shall drop sweet wine, also the hills shall melt. Ito pong hills that melt, ito po yung larawan ng flowing abundance na ang mga lupain sa bayan ng Israel pagdating po ng millennium ay mangingibabaw ang mga pagpapala. Where judgment with the land tremble, yung lupain na isinumpa dahil sa kanilang mga kasalanan, darating yung panahon na yung habag ng Diyos ay gagawing pagpapala ang mga lupain nito, and so on and so forth. So, ito pong verse number 13, ito po yung description ng Diyos kung anong yaman ang meron, ang magaganap pagdating po ng Millennium Kingdom. Verse number 14, now ito pong verse number 14, ito po yung nagpapakita na kahit makakaranas sila ng captivity, ang Panginoon i-restore yung kanilang dwelling places. Tingnan niyo po, verse 14, And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof. They shall also make gardens and eat the fruit of them. Now, alam natin po ang nangyari po sa Northern Kingdom. Napakatindi po ng ginawa po ng Northern Kingdom sa mga tao po ng Samaria. Ang ginawa po nila, hindi lamang sila dinala po sa Assyria, nilagyan pa sila ng mga hikaw sa ilong, hikaw sa tenga, bago po sila dalhin sa captivity. Ganun po ka-cruel ang mga Assyria, ang mga Ninevites, nung sinako po nila yung Samaria. And we know, nung 586 BC, ganun din ang ginawa po ni Nebuchadnezzar sa mga tao po ng Southern Kingdom. Sila po ay na-displace. Sila po ay inalis ng mga dayuhang tao sa kanila pong mga lupain. Pero ang Diyos ay nangako sa kanila na darating yung panahon na ibabalik ng Diyos ang kanilang captivity. I will bring again the captivity of my people of Israel. So makikita po ninyo, tinawag po ng Diyos ang bayan po ng Israel as my people, aking mga tao. Ito po yung nagpapakita na yung covenant na ibinigay po ng Diyos kay Abraham, yung covenant na ibinigay ng Diyos kay David ay nananatili po. Tinawag po ng Diyos, my people. And dito, mapapansin po ninyo na darating yung time ng mga Hudyo ay babalik sa kanilang lupain at sila ay itatayo yung mga waste cities. Ang tanong, Brother RJ, ito ba ay natupad na sa ating panahon? Alam niyo po ba
kung aaralin niyo po ang history po ng bayan po ng Israel, the modern nation Israel, recently lamang po sila bumalik sa Promised Land. Recently lamang po, after World War II, lamang po sila nakabalik sa Promised Land. At kung titingnan po ninyo, mula po nung 70 AD, yung pinatalsik po sila ng mga Romano nung 70 AD, hanggang 1900s, wala po ang mga Hudyo sa Promised Land. 2,000 taon po silang wala sa Promised Land. At ngayon, unti-unti na silang bumabalik sa Promised Land. At ito, pero, hindi po, yung ating panahon ngayon, hindi pa po ito yung fulfillment ng verse 14. Literal po, pagdating po ng Millennium Kingdom, ang lahat po ng Hudyo na nakalat po sa buong mundo, lahat po ng yun ay babalik po sa Promised Land. At on that day, they will build the walled cities, yung po nakita natin, they will inhabit the city, magtatanim sila ng mga vineyards, iinom sila ng mga wine. Ito pong wine po na ito, hindi po ito alcoholic wine, ito po yung fruit of the vine. And also they will make gardens and they will eat the fruit of them. May enjoy po ng mga Hudyo ang lupain na gusto kong tingnan ninyo ito sa anggulo ng Northern Kingdom na palapit na ang Assyria sa kanila. Lord, ipinapangako mo sa amin na ito yung magiging syudad namin, pero sinabi mo na sisirain mo kami 30 years after this sa pamamagitan ng Assyria. Ito po yung nagpapakita na kahit sila makakaranas ng judgment dahil sa kanilang mga kasalanan, ang Diyos ay mahabagin pa rin sa kanila. Ang Diyos ay may pangako pa rin sa kanya pong mga tao. So we see that in verse number 14. Yung verse 14 po, ito po ay pagpapakita sa restoration time during the millennium, they will inhabit the land. They will enjoy the land and so on and so forth. And verse 15, pag sila ay nasa lupain na nila, mararanasan na nila yung final security. Ang mga Hudyo po, mararanasan nila at last ang security. Now, ang tanong, meron bang security ngayon ang mga Hudyo sa ating panahon, sa Middle East? Sila ba ay secure sa kanilang mga kapitbahay na bayan? Mula po nung sila yung tumira po doon noong 1948 and hanggang ngayon, constant po, kagera po nila yung mga Muslim countries sa paligid po nila. Constant hanggang sa ngayon. Kung kayo po ay nanonood ng balita, meron pong gera po ngayon. Inaaway po sila ng mga kapitbahay po nilang bayan. Pero darating po yung time na mararanasan po ng Israel ang seguridad, final security. Sabi ng verse 15, sabi ng Diyos, "And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, saith the Lord thy God." Sabi ng Diyos, itatanim ng Diyos ang mga tao niya, ang bayan ng Israel sa lupain ay pinangako sa kanila, at ang sabi ng Diyos, wala nang sinuman ang makakapag-alis sa kanila sa lupain ito. Kailan mangyayari yun, Brother RJ? Sa Millennium Kingdom po, pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito niyo po makikita na inulit po ng Diyos yung lupain na ibinigay po ng Diyos sa kanila. Yung lupain ay pinangako ng Diyos sa kanila nung time ni Moses at panahon po ni Joshua and so on and so forth. At huling bahagi ng verse 15, sabi ng Diyos, saith the Lord thy God. At yan po ay napakagandang conclusion na itong mga pangako na binanggit ni Prophet Amos, hindi ito galing sa kanya. Hindi ito opinion ni Amos. Sabi ng Diyos, sabi ni Amos, bayan ng Israel, I want you to know, these are the word, saith the Lord thy God. Ito ang mga pangako na ibinigay ng inyong Panginoon ninyong Diyos, and so on and so forth. Ito po yung nagpapakita na yung final word ay hindi po judgment. Yung final word ng Diyos ay hindi punishment, kundi word of mercy through the Lord their God. So, dito sa huling bahagi, nakita po natin na kahit puno ang book of Amos ng judgment, tinapos naman ni Amos ang kanyang book sa pangako ng restoration. Na kahit yung tabernacle of David, yung tahanan ni David, yung dynasty ni David ay bumagsak sa kamay ng Assyria, sa kamay ng Babylon, ang Diyos ay nangako na ibabangon muli ang tahanan po ni David. Ito may mangyayari pag ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik muli. And we know na yung kaharian po, pagdating po ng millennium, kasama po dito yung mga Hudyo, hindi lamang Hudyo, even yung mga Gentiles na tumatawag sa pangalan ng Diyos. At nung araw po na yon, sa araw po na yon, aayusin ng Diyos o i-repair ng Diyos yung mga breaches, yung mga ruins, yung mga sirang bahagi ng tahanan ni David,
sa araw po na yun, the Lord will repair the breaches and raise the ruins and build the house of David again. And finally, pagdating po ng araw na yun, pag itinanim na ng Diyos ang bayan ng Israel sa lupang binigay ng Diyos sa kanila, sabi ng Diyos, wala nang sinuman ang makapag-aalis po sa kanila sa lupang pangako. And that's one thing na makita po natin. Now, bilang application po, of course, tulad na nabanggit ko po sa inyo, ito pong Book of Amos, especially in verse 11 to 15, ito po yung pangako po ng Diyos para po sa bayan po ng Israel. Na hindi po ito para sa ating bayan ng Pilipinas. I hope we can apply it in our country. I hope na we can apply this truth sa ating bayan na kahit tayo ay puro kasalanan din, na kahit tayo ay i-judge ng Diyos, I hope may ganung pangako ang Diyos sa bayan ng Pilipinas. Pero ang katotohanan, wala po. Wala po unless ang bayan ng Pilipinas ay mag-repent. Ang mga Pilipino ay mag-repent, makabahagi po siya. Pero bilang individual na Kristiyano, dahil po sa ating pong Panginoong Kristo, alam niyo po ba, tayo po ay nakabahagi, tayo po ay naging bahagi ng pangako ng Diyos sa Millennium Kingdom. Sabi po ng Scripture, tayo po ay maghahari kasama po ng ating Panginoong Kristo. Kasama po tayo maghahari. Yes, ang lupain po, tandaan po ninyo, sa Millennium Kingdom, ang lupain po ay para sa mga Hudyo. Pero sa atin pong mga mananampalataya ng bagong tipan, tayo po ay pagkakatiwalaan po ng Diyos na mamuno sa mundo pong ito. Ang tanong, Brother RJ, sino mamumuno dun sa Millennium Temple na pinag-aralan natin, yung binabasa natin sa Ezekiel? Ang mga Hudyo po? Ang mga Hudyo po maglilingkod po sa Millennium Temple. And tanong, Brother RJ, sino naman ang magiging mga governor ng mga syudad? Sino naman yung magiging barangay captain ng syudad? Sino naman yung magiging head ng mga department sa bayan sa pagdating po ng Millennium? Kung ikaw ay Kristiyanong tapat sa panahon ito, maaaring ikaw ang makatanggap ng pamumuno sa panahon sa pagdating po ng Millennium Kingdom. Sa Millennium Kingdom po, pakinggan niyo po ito, meron pong dalawang katatayuan na pwedeng makuha po tayo. Pwede tayong maging ruler at pwede tayong maging subject. Ang tanong, Brother RJ, yung ba ay randomly ibibigay po ng Diyos? Hindi po. Kung titingnan po ninyo ang Scripture, sinabi po ito ni Pedro at sinabi din ito ni Jesus Christ sa kanyang parabola, yung parable of talent, may mga tao po na bibigyan po ang Diyos ng ilang syudad. Maraming syudad, 3 syudad, at iisang syudad. Depende po sa katapatan na ipapakita po ng Kristiyano sa panahon pong ito. So, kung ikaw ay pantas na Kristiyano, anong mas magandang pag-imbesan ng oras, pag-imbesan ng kalakasan, pag-imbesan ng salapi, pag-imbesan ng panahon? Yung bang panandali ang panahon natin sa mundong ito o 1,000 taon kasama si Jesus Christ? Kung ikaw ay pantas na Kristiyano, wait, 50 years lang ako mamumuhay dito. Ikukumpara ko yon sa 1,000 years na kasama maghahari si Jesus Christ. Doon na ako sa 1,000 years. So, dito niyo po makikita na hindi man natin ma-appreciate ngayon yung paglilingkuran natin sa Diyos, yung katapatan natin sa Diyos. But I tell you, kapag tayo po ngayon, tayo po ay kaharap ng Diyos sa judgment seat of Christ at tayo bibigyan na ng Diyos ng mga pagpapala at kasama na natin ng Diyos na maghari sa Millennium Kingdom, I'll tell you, masasabi natin na worth it all ang lahat ng ating pinagpaguran. So bilang mga Kristiyano, na yes, ito pong Amos chapter 9, ito po'y para po sa mga Hudyo, but we can apply it in a way na kung ikaw ay individual na Kristiyano nagtatapat sa Panginoon, meron kang brighter future. Pag ang Panginoong Kristo, the seed of David, ay maghahari po sa mundo pong ito. Kasama po ang mga mananampalataya in the millennium. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Book of Amos na ipinakita niyo po Panginoon na ang kasalanan Panginoon ng bayan ng Israel ay nagresulta ng kanila pong kaparusahan. We pray na ito po'y makita namin. Higit sa lahat po, salamat Ama, na ipinakita niyo po sa pagtatapos ng Book of Amos na kahit puro judgment ang Book of Amos, kayo Ama ay nagpakita ng katapatan Panginoon sa inyo pong mga tao na kahit sila Panginoon ay nakaranas ng pagkawasak sa mga Assyria, sa mga Babylonia, sa mga Romano, kami Panginoon ay nakikita namin naman na kayo po'y tapat sa inyo pong mga taong Hudyo. I pray Panginoon na ang katotohanan ito ay makita namin na kung paano kayo tapat
sa mga Hudyo, kayo po ang maitapat din sa mga Kristiyanong may pananampalataya kay Jesus Christ. We pray na nawa ang Book of Amos ay matanggap po namin. We pray na mga katotohanan pong ito ay may apply namin sa mga aming pong mga buhay. At higit sa lahat, ito nawa ay mag-motivate po sa amin na mapaglingkuran po namin kayo ng higit sa mundo pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We are dismissed.